pagtatalakay sa benepisyo ng PhilHealth, pagbebenta ng mga lupang sakahan, at pagtukoy ng iba pang energy provider para sa Aurora, hiniling sa Sangguniang Panlalawigan. Ihatid sa atin, Dylan Robles. Sa ginanap na ikapitong pangkaraniwang pulong ng 16th Sangguniang Panlalawigan, nitong ika-20 ng Agosto 2025 sa SP Session Hall, Capitol Building, Baler, Aurora, hiniling ni Provincial Board Member Mariano C. Tangson na imbitahan sa susunod na pulong ang PhilHealth upang talakayin ang mga programa at iba't ibang uri ng benepisyong ipinagkakaloob ng ahensya sa mga miyembro at dependent nito. Ayon kay Bokal Tangson, kaugnay ito sa kanyang obserbasyon na sa kabila ng mga pinalawig na programang pangkalusugan ay madami pa ring mga kababayan ang nagpupunta at pumipila sa mga pribadong laboratory clinics at pagamutan. Maaaring indikasyon ito aniya na hindi batid ng mga mamamayan, lalo ang nasa malalayong lugar, ang iba't ibang serbisyong pangkalusugan na makukuha nila at ng kanilang mga kwalipikadong dependents ng libre o abot kaya sa mga pampublikong pagamutan at pasilidad bilang mga kasapi ng PhilHealth, direct o indirect contributors man sila. Bukod sa PhilHealth, hiniling din na isama sa imbitasyon ang mga lider ng barangay health workers upang maging katuwang sa pagpaparating ng mga impormasyon patungkol sa PhilHealth benefits sa mga mamamayan sa lahat ng sulok ng lalawigan. Samantala, inihayag naman ni Bokal Sherwin G. Amatorio ang pagnanais na alamin at linawin sa mga tanggapan ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture at Municipal Planning and Development Office, partikular ng San Luis at Baler ang proseso at mga pamantayan sa pagbebenta ng mga lupang sakahan. Ito aniya ay upang mabigyan ng sapat na kaalaman at maprotektahan ang mga nagnanais na bumili ng lupa sa mga dumaraming subdivided agricultural lands at maging ang mga nagmamay-ari ng mga lupang sakahan. Sinusugan ito ni Bokal Pedro Bobong M. Ong at iminungkahi ang pagtatalaga ng nasabing usapin sa Committee on Housing, Land and Water Utilizations and Boundary Dispute para sa mas malalim na talakayan. Isang resolusyon ang hiniling naman ni Bokal Menard M. Amansek upang hikayatin ang iba pang energy provider na lumahok sa bidding ng Aurora Electric Cooperative Incorporated o AURECO upang magkaroon ng ibang alternatibo o opsyon sa pagkukunan ng mababang presyo ng kuryente. Kaugnay nito, ibinahagi ni Bokal Tangson na dati may isang kumpanya na nais magtayo ng isang solar power plant sa lalawigan at mag-supply ng kuryente sa mababang halaga. Para sa kaukulang pag-aaral at aksyon kasama na ang pag-imbita sa AURECO, itinalaga ang nasabing resolusyon sa Committee on Public Works, Infrastructure, Electrification, Transportation and Communication at sa Committee on Laws, Ordinances and Legal Matter. Si Bokal Jennifer A. Aranya ay nanawagan naman sa Committee on Public Works, Infrastructure, Electrification, Transportation and Communication na magsagawa ng ocular inspection sa Dibacong Seaport o Freeport upang makita ang kasalukuyang kalalagayan ng bahagi nitong inaabot at nasisira na ng tubig dagat. Hiniling din ng Lady Legislator ang pagpasa ng isang resolusyon upang hilingin sa punong lalawigan ang paglalaan ng pondo para sa pagpapagawa ng seawall sa nabanggit na seaport. Aniya, isang hakbang ito upang masiguro ang kahandaan ng lalawigan sa mga pagbaha at mga panganib na dulot nito. Sinuguro naman ni Bokal Amansek na ito ay tututukan ng kaniyang komite at bibigyan ng kaukulang aksyon. Samantala, 6 na panukalang ordinansang may kinalaman sa pagbibigay suporta sa mga may autism spectrum disorder, emergency medical care sa mga pasyenteng walang kasamang guardian, pag-oobliga sa mga magtatapos na senior high school students na magtanim ng puno, pagtatakda ng required minimum year of service sa mga kawani ng PDRRMO at MDRRMO na nais lumahok sa mga government-funded trainings and seminars at pagpopondo ng gobyerno sa 911 emergency hotline services ang inihain din sa unang pagbasa at itinalaga sa mga kaukulang komite. Nag-uulat, Lynn Robles para sa PJ in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.